Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung napakagandang nagawa ni PBBM nang pumunta siya ng Russia noong kamakalawa. Mantakin nyo ay 24 pala kabilanggo na lahat yan ay Pilipino OFW doon sa Russia. Nakulong ang 24 na mga Pilipinong ito. At dahil sa request ni PBBM, talagang malakas si PBBM kay Putin. Isang request lang, kinabukasan, pinalabas ang 24 ka na preso na mga kapwa Pilipino natin. At ito ang pinakamadrama sa nangyayari. Dahil sa 24 ka Filipino na napriso, itong mga OFW na mga pinalabas ni PBBM through request kay Putin, presidente ng Russia. Majority pala ng 24 na ito, nasa 20 lahat yan. 20 out of 24 ay mga DDS pala yun. At 4 lang ang maka-PBBM. Pero nang sila'y pinalabas ni PBBM, ay mukhang nagbago ang kanilang pagtingin kay PBBM. Dahil walang pinipili si PBBM eh. Kahit DDS ka na nakulong doon, basta't Pilipino ka, kasama kang i-request niya na makalabas. Kaya yun, hindi lang pera ang nadala ni PBBM sa Pilipinas, 29 billion worth of investment ng Russia through Putin. Ito ang pinaka-importante, yung 24 ka Pilipino na nakulong ng 9 na taon na pala. Grabe, no, 9 na taon na kulong. Pagdating ni PBBM nakalabas, parang milagro na yan. Mga kababayan, mga DDS. Kaya sa mga DDS, kung kayo'y hindi sumusuporta kay PBBM o kinukutyaan nyo si PBBM, pero kapag nalagay kayo sa alanganin at kailangan nyo ng tulong, si PBBM ay walang pinipili. Kaya dito nakikita natin, 24 lahat yan, 4 lang dyan ang maka-PBBM, 4 lang dyan ang loyalista, 20 doon ay DDS. Pero lahat na yan, kuridas na yan, pinalabas ni PBBM. Yan ang ating ang ating pinagtaka, bakit nirerespeto ni Putin si PBBM? Di ba? Kasi sabi mismo ni Putin, malaki ang utang na loob niya sa ama ni PBBM. Ano kaya yun na utang na loob? Yun nga ang pinagtaka ko. Hindi kaya yun yung utang nila na ginto noong World War II ng Russia, umutang sa World Bank. World Bank, maraming ginto dyan si Marcos. Okay, so escape na tayo dyan. Punta na tayo ngayon sa balita. Ito'y courtesy ng PTV4, atin panoorin. Nung nalaman po namin na dumating si President Bongbong Marcos sa Kasan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi po ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa So, ano ta pangalan? grabe po ang saya namin. Overjoyed po kami lahat. Nagsisigawan, nag-iiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Hindi inaasahan ng mga Pilipinong nakadetine sa Irkutsk, Russia na agad silang makakauwi ng Pilipinas matapos ang 9 na buwan na pagkakadetine doon. Ito ay matapos ang naganap na pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia noong June 19, kung saan personal na sinabi ni Pangulong Marcos sa Russian President ang kaso ng mga naturang Pilipino. Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Dumating sila sa Pilipinas ng 2 batch
Ang unang 6 na Pilipino na dumating ay winelcome ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang huling grupo ng 18 Pilipino ay sinalubong naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon kay Secretary Kakdak, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na tulungan ang mga nakauwing Pilipino mula sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya hanggang sa matulungan sila sa kanilang paghahanap buhay. Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. At yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA. Ang mga naturang Pilipino ay illegal umanong nakapasok sa Russia sa pamamagitan ng sinasabing illegal recruiter. Matapos ang pagbusisi sa kaso, kinumpirma ng Russian authorities na walang anumang kaso na isinampa laban sa mga Pilipino at agad na inayos ang kanilang deportation. Ayun, automatic kaagad pala. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, nawala yung kaso, biglang nawala. Parang magic lang. Dahil PBBM, may dalang magic kahit sa Russia, which is di ba? Pangalawang makapangyarihan na bansa sa Amerika. Yung China, wala yan eh. Russia talaga ang pangalawa. Ang China, walang history ng gera yan. Ang Russia ay grabe, ang gera ng Russia noong World War II. Kaya ito, nakikita natin dito na si PBBM ay may dalang magic. Hindi lang yan, yung pagbisita niya sa Russia, yung bilateral meeting with Putin, ay nagbigay sa bansa ng napakagandang opportunity. Napakaraming i-invest si Putin dito eh. Tapos meron tayong parang palitan ng produkto. Produkto ng Germany, bibili ng Pilipinas. Produkto ng Pilipinas, bibili ng Germany. Plus magbigay pa si Putin ng investment sa Pilipinas. Mamuhunan si Putin sa Pilipinas, malaking puhunan, 29 billion pesos, mga kababayan. At hindi lang yan, ito talagang makaantig ng puso dahil kahit mga DDS na nakulong doon, 9 years nang nakulong pala ang mga OFW na ito. At walang pinipili si PBBM. DDS ka man, pinagmura mo naman si PBBM noon dahil yun ang ng mga DDS eh. Yung bangag-bangag na sigaw na ganyan. Pero wala yan kay PBBM. Basta't Pilipino ka, nakulong ka sa ibang bansa, at makiusap siya sa presidente, at automatic na yan na magbigay galang yung presidente ng Russia kahit na ang tingin nila kay PBBM ay parang lang, di ba? Parang maliit lang na sabihin natin langgam lang yan. Pero langgaman yan, pero yan yung the Ant-Man, di ba? Yung biglang lumalaki, mga kababayan, magic. Kaya si Putin na isang mabangis na pangulo, nilapitan ng isang sa tingin natin ay parang mabait lang, di ba, na pangulo ng Pilipinas. Yun pala, si PBBM ay na magnet, nadala ng kasikatan ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos. At hindi lang yan, napakalaki pala ng utang na loob ng Russia noong World War II kay Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya yun, dahil sa kasikatan ng ama, medyo rumispito rin si Putin sa anak. Ganun talaga yun. Like father, like son eh. Kaya ma-connect talaga ang pangalan mo sa ama mo. Kaya ito yung maganda sa mga Marcos, dahil kilala sila sa buong mundo dahil doon sa kanilang ama na si Ferdinand Idralin Marcos. Anong masasabi niyo dito mga kababayan tungkol sa napakagandang nagawa ni PBBM? Imagine, 24 pala lahat yan na nakulong. 9 years nang nakulong ang mga yan, hindi nakalabas. Pero pagdating ni PBBM ay matik, kinabukasan kaagad ay impake sila at nilinis ang kanilang record, wala silang kaso. At nakauwi ng Pilipinas Plus. Pagdating nila sa Pilipinas, bigyan sila ng assistance ng gobyerno, pera, and then trabaho dito sa Pilipinas.
Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.